Sa umaga ng Pasko, nagising si Nalin sa liwanag ng araw na pumapasok sa kanyang bintana. Ang mga kaganapan ng nakalipas na siyam na gabi ay parang isang panaginip. Isang serye ng mga sandaling puno ng pag-asa, lungkot at pagmamahal. Ngunit nang hawakan niya ang kwintas na bigay ni Alfred, naramdaman niya ang katiyakan. Totoo ang lahat ng iyon. Pagkatapos maghanda, tumingin siya sa salamin at ngumiti. Hindi niya maipaliwanag, ngunit parang ibang-iba na siya ngayon kumpara noong unang gabi ng simbang gabi. Ang dating alingaw-ngaw ng kawalang katiyakan ay napalitan ng isang bagong sigla na dala ng pagmamahal at liwanag na natagpuan niya kay Alfred. Si Alfred naman, habang hawak ang scrapbook na regalo ni Nalin, ay hindi mapigilang mapangiti. Bawat pahina ng scrapbook ay tila isang piraso ng bagong simula. Ang dating malamig na mga Pasko ay nagkaroon ng kahulugan at ito'y dahil kay Nalin. Pasko ngayon, Alfred. Bulong niya sa sarili habang nagsusuot ng jacket. Panahon na para gumawa ng bagong alaala. Nagkasundo silang magkita sa parke malapit sa simbahan, kung saan maraming tao ang nagdiriwang ng Pasko sa ilalim ng mga puno na may nakasabit na makukulay na ilaw. Nang dumating si Nalin, nakita niya si Alfred na nakatayo sa ilalim ng higanteng parol. Hawak ang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Hindi ka ba nagsasawa sa pagbibigay ng mainit na inumin? Biro ni Nalin, ngumiti habang inaabot ang isang tasa. Hindi ko naman to binibigay kahit kanino lang. Sagot ni Alfred, ngumiti rin. Para sa espesyal lang. Umupo sila sa isang bench na nakaharap sa malaking Christmas tree ng parke. Habang pinapanood ang mga pamilyang nagdiriwang, parehong tahimik na nagpapasalamat ang dalawa sa regalong natanggap nila ngayong Pasko, ang isa't isa. Alfred, simula ni Nalin, tumingin sa kanya. Anong plano mo pagkatapos ng Pasko? Ngayong tapos na ang simbang gabi, saan tayo pupunta? Sandaling tumahimik si Alfred, ngunit ang ngiti sa kanyang mukha ay hindi nawala. Nalin, hindi ko alam ang eksaktong sagot, pero ang sigurado ako, gusto kong magsimula ng bagong buhay. Isang buhay kung saan hindi ko kailangang maglakad ng mag-isa. Gusto kong kasama kita. Hindi alam ni Nalin kung anong sasabihin. Naramdaman niya ang bigat ng mga salita ni Alfred. Ito'y hindi lamang pangako, kundi isang paanyaya na sumama sa isang mas mahaba at mas malalim na paglalakbay. At ikaw? Tanong ni Alfred. Handa ka bang magpatuloy, Nalin? Hindi na lang bilang 2 taong nagtagpo sa simbang gabi, kundi bilang 2 taong handang harapin ang hinaharap ng magkasama? Tumitig si Nalin sa kanya at sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya ang sagot. Oo, Alfred, handa ako. Sa ilalim ng liwanag ng parol at Christmas tree, nagkaintindihan ang dalawa. Ang Pasko na ito ay hindi lamang selebrasyon ng isang gabi, kundi simula ng isang kwento. Isang kwento ng pagmamahal, pag-asa at muling pagbangon. Habang unti-unting bumababa ang mga bituin mula sa kalangitan, sabay nilang binanggit ang simpleng pangako na magiging pundasyon ng kanilang bagong yugto. Magkasama tayo sa hirap at ginhawa, sa bawat simula at katapusan. Ang mga araw pagkatapos ng Pasko ay nagdulot ng panibagong sigla sa buhay ni Nalin at Alfred. Sa kabila ng malamig na hangin ng Disyembre, ramdam nila ang init ng bawat araw na magkasama nilang ginugugol. Sa gabing iyon, nakatayo sila sa paborito nilang lugar sa simbahan, sa ilalim ng higanteng parol na tila mas maliwanag pa ngayon kaysa noong nakaraang gabi ng simbang gabi. Sa kanilang mga kamay ay hawak ang kape
na palaging bahagi ng kanilang kwento. Nalin, sabi ni Alfred. Nilingon siya ng may ngiti sa kanyang mukha. Alam mo bang ang bawat parol dito ay gawa ng mga kamay na puno ng pagmamahal? Pinapaganda nila ang mga ito hindi lamang dahil Pasko, kundi dahil alam nilang ito ang magbibigay liwanag sa mga naghahanap. Ngumiti si Nalin at tumingin sa parol na nasa itaas nila. Parang tayo, Alfred. Pareho tayong naghahanap at ngayon, natagpuan natin ang liwanag hindi lamang sa paligid kundi sa isa't isa. Tahimik silang nakatayo habang pinapanood ang mga tao sa paligid. Ang ilan ay nagpa-picture, ang iba'y nagdarasal, ngunit para kay Nadine at Alfred, ang gabing iyon ay isang paalala ng lahat ng pinagdaanan nila, ang mga lungkot, ang mga pag-aalinlangan at ang mga bagong simula. Ano ang mga plano mo sa bagong taon? Tanong ni Nalin, halatang nagtataka kung saan sila dadalhin ng tadhana pagkatapos ng espesyal na panahon ng Pasko. Hinawakan ni Alfred ang kamay niya. Plano kong magsimula muli, Nalin. Simula sa simpleng hakbang, ang pagtatayo ng maliit na negosyo na matagal ko nang gustong gawin. At higit sa lahat, plano kong manatili sa tabi mo kung papayag ka. Naramdaman ni Nalin ang init sa kanyang puso. Gusto kong maging bahagi ng bawat hakbang mo, Alfred. At gusto kong magtayo rin ng sarili kong mga pangarap, hindi na lang para sa akin, kundi para sa atin. Nagpalitan sila ng mga ngiti, puno ng pag-asa at pananabik para sa hinaharap. Habang naglalakad sila palabas ng simbahan, tumigil si Alfred at tumingin kay Nalin. Alam mo ba, Nalin, napansin ko ang bituin sa kwintas mo. Para itong gabay natin sa bawat gabi ng simbang gabi. Siguro, hindi lang ito isang simbolo ng nakaraan. Isa itong paalala na kahit saan tayo magpunta, may liwanag na gagabay sa atin. Nakangiting hinawakan ni Nalin ang kwintas. At kahit anong mangyari, Alfred, ang liwanag na iyon ay hindi magmumula sa bituin lamang. Magmumula ito sa tiwala, pagmamahal, at pananalig na mayroon tayo. Sa gabing iyon, habang sila'y naglalakad sa tahimik na kalsada, ramdam nila ang katiyakan sa bawat hakbang. Ang dating mga tanong at takot ay napalitan ng mga pangarap at kasiguraduhan. At sa ilalim ng langit na puno ng mga bituin, sabay nilang winika ang simpleng panalangin. Panginoon, salamat sa liwanag na hindi lamang nagmula sa Pasko, kundi sa pagmamahal na natagpuan namin sa isa't isa. Gabayan mo po kami sa aming bagong simula. Habang ang mga bituin ay patuloy na kumikislap, lumayo sila sa simbahan, dala ang pangakong magpapatuloy sa kanilang paglalakbay. Sa bawat pagsubok, sa bawat tagumpay, alam nilang ang liwanag ng kanilang kwento ay patuloy na magniningning.